Uy, anong latest po mga kababayan? Eto, BP Inday Sara Duterte mga kababayan, personal niyang pinuntahan ang kanyang ama sa Daheg mga kababayan. So live from Daheg tayo dito mga kababayan. No? Pero syempre kakatapos lang nito. Okay, live ito po ni Attorney Harry Roque mga kababayan na pinaghahanap din ng Marcos admin ngayon mga kababayan. Nako po. So, BP Inday Sara Duterte mga kababayan, panoorin natin yung kanyang interview ngayon. Siyempre, maki-update tayo kung ano na ang nangyari kay Tatay Digong. Di ba po mga kababayan? At siyempre, birthday po ngayon ng ating mahal na Pangulo. Mahal na BP mga kababayan. Kaya happy birthday po, Madam Inday Sara Duterte. Di ba? At syempre mga kababayan, no, huwag din po natin kalimutang mag-rate or batiin natin ang ating mahal na Pangulo, mahal na BP Inday Sara Duterte mga kababayan. At ito, pakinggan natin ang kanyang latest interview po mga kababayan na nagmumula kay walang iba, kundi yung pinaghahanap ng DOJ at ang kampo ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Naku po. Attorney Harry Roque, pasok! Yeah, Jay. Okay. We'll begin the briefing na, no? I'll ask the first three questions, tapos Okay. GMA and SMNI will ask. First question po, kamusta po yung bisita kay Tatay Digong and how is Tatay Digong now? Ang visit, na-late kami kanina, so 30 minutes late kami, so isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya, and masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Ma'am Elizabeth. Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero. Coke Zero mga babayan. No? At syempre, nandyan yung ina ni Madam BP mga babayan. No? Personal din. Syempre, pinuntahan si Tatay Digong mga kababayan. Tuloy natin mga kababayan. Coke Zero. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niyo? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call. Pero sinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar and Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya. At pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy kaso hindi nga daw payagan. Pero Sayang. sabi niya, there will be another time for that. Okay. GMA? VP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi nyo sa ganitong pananaw? I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon. Tama. Thank you po sa sagot. Last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearings.
Gusto lang po naming marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin. No? Walang Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI, Anton? Hi ma'am, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. Na-briefing, ma'am. Nag-rating na lang. Diba? Siyempre. Oo. Birthday, madam. Ma'am, tanong po ng SMNI, yung reaction niyo do, ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya raw ng gulo. Magandang tanong to mga kababayan ha. Pakinggan natin. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes ma'am, thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos, nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman kung ano man yung napag-usapan nila. Wala ako doon, so mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya? Wala siyang role po sa either sa defense or doon sa ICC prosecution case. Wala pong role si Senator Amy. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon eh. Ewan ko lang kung pwede ito. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Ganson? Naku po mga kababayan. Buti na tanong mo yan, sir, no? Magandang tanong talaga yan. Tingnan natin kung nakilala ba talaga ni Madam BP siyempre walang iba kundi si Miss Attorney Guanzon mga kababayan. Di ba? Alam natin yan, yung kalibre ng isang Ma'am Rowena Guanzon mga kababayan. Talagang papalagan niya yung sila Auntie Claire mga kababayan at yung anak ni Abante. Ay naku po, talagang papalagan yan kung sakali mga kababayan. Pakinggan natin ha, yung sagot ni Madam BP kabayan. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President. Di napag-usapan. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Go lang po daw Madam Rowena Siguro from the Guanzon. audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po siyang mensahe para sa Pilipino na nasa labas po? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you ma'am. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Thank you ma'am. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Set me free! Ma'am, meron pong kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, 3, go! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mabuhay ka, Ma'am Inday! Mabuhay! Kay Sara para sa Presidente! Yun! Yun mga kababayan. Oh, pwede na dito.
Sobrang formal na. Na-briefing. Na-briefing naman. Punta niyo sa bagong Duterte Street from Duterte Park and Duterte Forest. Kasi nga dati talagang Duterte Street. Well, unang-una, mas okay dito dahil merong Shade, oo. shade, no? So, importante sa amin ni Alvin. Tama. Dahil unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. Correct. Yes, ma'am. So, okay siya. Mas palagay ko lang, maganda din siya dahil nakikita siya ng mga dumadaan i-update niya na mga sasakyan. So, meron tayong increased awareness. Yes. Kasi doon, konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita by the street yung ginagawa. At marami pang pwedeng gawin, posibleng gawin na dito dahil mas malaki yung area. Yes, ma'am. Ma'am, Ma'am. pwede ba additional, ma'am? Kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makakawin si PRRD. Yun. Lahat tayo, no? Nag-aantay kung kailan makauwi si President Duterte. At yun yung tinatrabaho ng kanyang mga lawyers na sana ay mangyari at as soon as possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan namin ng mayor namin. Yes, ma'am. Ma'am, welcome. Tama, ma'am. We tama. love you. We love you. See you tomorrow. I'm happy See you tomorrow, to be ma'am. back with all of you. Dahil lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya Tama. masaya ako na makasama kayo ulit. Although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague, Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. Pero masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng Filipinos at yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. Tama. Ma'am, mabuhay ka, ma'am. Mabuhay ka talaga. Mabuhay talaga yung ating Madam BP. Excited bukas sa ating rally, ICC, Send Duterte Home. 9 a.m. to 12 noon sa Lan Van Regan. Lan Van Regan. Long Moon Rider. Thank you, ma'am. Pwede ba, kasalo mo? Papirma daw, ma'am. Grabe talaga mga kababayan, no? Yung isang BP Inday kabayan, yung kanyang karisma, di mo talaga mababayaran mga kababayan or di ba? Di mo mapipeke mga kababayan, di katulad ng ating kasalukuyang mahal na Pangulo ngayon kabayan. Di ba? Sabi pa niya na ayaw niya ng impeachment kay BP Inday mga kabayan at yung mga kalyado raw niya hindi pabor or pumirma ata yun sa impeachment ni BP Inday. Nako po, nabudol ba tayo dyan mga kababayan? Samantalang eto, si Madam BP Inday mga kababayan talagang raw or talagang alternatibo mga kababayan na yung mga taga-suporta niya ay talagang organiko mga kababayan, di ba po? Mahal na mahal si BP Inday, mga kababayan, ng ating mga mamamayang Pilipino. At karamihan yan, kabayan, ha? Patunay na niyan, yung taga-suporta ng nanalong senador, mga kababayan, na sila kung Marcoleta, di ba po? Senator Bato at yung nag-number 1 na si Senator Bongo, kabayan. Di ba po? Oh. Asan pa kayo dyan? Di ba? Alright. Tuloy tayo kabayan. Tamang perme lang po. Fresh good job. Tamang perma. VP. Always and forever. Nagpalit pa akong serapin tungod dito. So, Naku po. ma'am, thank you so much for giving Fresh Hindi, talaga man yan. Si Ma'am Elizabeth na magpapalala.
Endorsement na lang. Anong gwapa si Ma'am VP? Thank you, guys! Ang original. Nandering original, okay. Correct. Welcome back, Ma'am Pili na Elizabeth. tama tingala, anong gwapa si Vice President Sara Duterte? Sakto. Nandering original. Saktong-sakto, tama. Sa libas, ang nanaganit Meron pa po, sa may picture taking pa. Siyempre, mother-daughter, di ba? Lagi nandyan yung anak, original eh. Yung sa nanay, pero sa aking kaso hindi. Ang sabi niya, Sabi niya, mas liwat. What is liwat? Kahoy. Kahoy. Kamukha. Yun. Pati ugali. We need that. Pagkasabi mo dyan. Ano na yung pirma? it's so good to see you back. Anong pangalan niya, ma'am? Ay, tatagin niya sa ako, ano. Thank you. Ano sa pangalan niya, ma'am? Ella. Maraming salamat. Sa iyo. Picture taking. Happy birthday, BP Inday, oh, kabayan. Mag-aral kang mabuti. Mabuhay ka. May God bless you always. Ella. Mabuhay si Inday Sara Duterte! Mabuhay, syempre. Mabuhay ang ating future president! Yun. Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay. Tatay Digong! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Guys, bawal po ibigay ang